Kamusta ka? Ako si Kuya Paul at welcome sa Grow in Christ. Sa last video ko, ipiniliwanag ko doon ang 6 na uri ng mga sermon outlines at isa doon ay ang topical sermon. Paalala lang, ito ay para sa mga baguang mga preachers or mga nagnanais na matuto para makapagturo sa Bible study or discipleship group. Pero bago tayo pumunta kung paano gawin ang topical sermon, magsimula muna tayo sa heart preparation. Una, dapat mayroon kang mahaba-habang preparation para mas mapaayos mo ang iyong outline. Suggestion ko lang, at least 1 to 2 weeks ang preparation. Bakit? Dahil kung mahaba ang iyong preparation, mas mahaba rin ang time mo para makipag-usap kay Lord at humingi ng guidance and wisdom mula sa Kanya patungkol sa topic at mga scripture na gagamitin mo para i-reveal sa iyo ng Holy Spirit ang mensahe na gusto niyang ituro mo. Isipin mo na lang kung saan di ka halimbawa magtuturo at Thursday or Friday mo gagawin ang outline mo. Paano kung magkaroon ka ng emergency o mga bagay na makakahadlang sa preparation mo? Ang mangyayari niyan, mamadaliin mo ang paggawa ng outline at syempre hindi na healthy ang ipapakain mo una sa sarili mo at sa mga tuturuan mo. At isa sa mahalagang dapat gawin, iluhod mo kay Lord at lutuin sa prayers ang iyong outline and ask someone na ipanalangin ka. Alam mo, dito makikita ni Lord ang iyong humble spirit dahil ikaw ay fully dependent sa Kanya at hindi ka umaasa sa sarili mong kakayanan. At syempre, pag nakita ni Lord ang iyong humble spirit, dito na magsisimula ang blessing ni Lord as you prepare your outline. So ito na, mag-start na tayo. Step number 1, ang sermon theme. Sa topical sermon, ito ay nagsisimula syempre sa topic or pwede din sa isang scripture. Pero kung medyo nahihirapan kang makaisip ng title at meron ka namang theme na gusto mo ituro, focus ka muna sa theme at pwede na sa huli yung title ng outline mo. Ang topic ay nagdedepende kung sino at ano ang kalalagayan at katatayuan ng mga tuturuan mo. Kung halimbawa ang mga kabataan, pwedeng about patience or decision making. Kapag mga mag-aasawa naman, about parenting or relationship. Kung mga bagong Christians, maganda na magsimula ka sa topic na about new life in Christ. Para mayroon tayong halimbawa, ang gagamitin nating theme is about patience. At ang title naman ng ating topic is How to Cultivate Patience in Your Life. Number 2 is the main scripture. Sa main scripture, maaari kang gumamit ng isang verse or several verses ng isang short story na related sa iyong theme. Ngayon, ang topic natin ay tungkol diba sa patience? Kaya magsasearch na tayo ng scripture patungkol dito. Ano naman ang mga tools na pwede nating magamit para makahanap tayo ng Bible verse about dun sa ating topic? Una, pwedeng online syempre. Pangalawa, may mga mobile apps tayo na pwede natin gamitin. May mga libro at syempre, yung Bible na mayroong included na concordance. Tip lang bago ka mag-decide kung ano ang verse na gagamitin mo. Ang verse ay dapat relevant syempre sa main subject mo. Hindi lang basta nakita mo sa isang Bible verse yung word ng topic mo ay ito na ang iyong gagamitin. Research mo muna yung background ng book, ng author, at basahin mo yung before and after ng chapter. Step 3. Punta na tayo sa introduction. Kung may naisip ka na illustration, kwento, or personal experience mo, pwede mo nang ilagay sa introduction part. Pwede ka din mag-open ng isang tanong as your introduction. Mahalaga ang introduction dahil ito ang magiging bridge mo to prepare your listeners sa ituturo mo sa kanila. At sa introduction din, nabibuild yung attention, confidence, and trust ng mga listeners mo, lalo na kapag first time kanila marinig mag-preach. Make sure lang na relevant sa topic yung ibibigay mo na introduction. Nakakatulong din kasi ito para smooth yung transition mo sa pagpasok mo ng first point. Kung bago ka palang nag-preach, iwasan mo muna yung mga introduction na may humor. Dahil kapag hindi ka confident, at walang natawa sa joke mo, baka mas malagkit pa sa dagtal yung pawis mo. So ngayon, meron na tayong theme, main verse at introduction. Magsimula na tayo sa step 4, ang definition of the subject. Una, kunin muna natin yung meaning ng main subject sa dictionary.
Pangalawa, sa Bible Dictionary. Dito natin makukuha ang mga meaning ng mga mahahalagang words ng scripture based sa original language nito. Una, sa Old Testament. Dito ay gumagamit ang Hebrew, and some verses ay in Aramaic. Sa New Testament naman ay Greek. Practice mo na ngayon kung paano mo ito ipaliliwanag ng mas simple at mas madaling maunawaan ng mga listeners mo. Pagkatapos nating makuha yung meaning ng main subject mo, punta na ngayon tayo sa step 5, ang key points and subpoints. Sa key points, ito ay dapat sumusuporta sa kung ano ang ibig sabihin o nais mong iparating patungkol dun sa topic or main subject. Sa subpoints naman, dapat closely related din ito at sinusuporta ng meaning ng key point. Mahalaga din na Bible-based ang mga principles na inilalagay mo, kaya dapat mayroon kang mga supporting verses sa bawat subpoints mo. Kung gusto mong palawakin ang iyong outline, maaari ka rin gumamit ng ilang illustrations sa ilang mga subpoints mo. At syempre, huwag naman sa lahat ng subpoints dahil baka humaba naman masyado ang iyong outline. Tip lang, kung maiksi ang time mo to teach, kahit 3 points lang ay okay na. Sa time naman, 30 to 45 minutes ay tamang-tama lang. Ang successful na preaching ay hindi pinagbabasihan ng haba o pagiging entertaining nito, but kung paano mo itinuturo ang katotohanan about the Bible at nararamdaman mo at ng mga listeners mo yung power ng Holy Spirit as they listen to God's Word through you. Kaya nabanggit ko noong una, dapat niluluto sa panalangin at pinaghahanda ng mabuti ang paggawa ng sermon outline. Punta na tayo ngayon sa last part, ang conclusion or summary. Sa conclusion or summary, dito mo isa-summarize yung mga key points mo. Maaari mo ring balikan yung main verse mo para bigyan ito ng strong emphasis at dito ka rin kukuha ng call to action mo. Ano ba ang call to action? Ang call to action, ito yung challenge questions mo sa mga listeners mo na dapat nilang gawin with regards sa main subject mo. Sa topic natin ngayon na patience, ito yung halimbawa ng call to action. I challenge everyone who's here na nagsasuffer sa pagiging impatient na isuko mo lahat ito kay Lord. Number 2 example, kung ikaw ay may mga nasaktan na tao dahil sa mga nasabi mong masasakit na bagay, dahil hindi mo na ito na-control, ask God for forgiveness. Ask God to give you more patience, gentleness, and meekness. Ayan, ilan lang yan sa mga halimbawa. Sana ay makatulong sa iyo itong video na ito at magamit sa pag-share ng salita ni Lord sa marami. Patuloy ka lang mag-aral at magturo at makikita mo kung paano kumilos si Lord sa buhay mo. Sabi sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Salamat sa iyong panonood at kung mayroon kang request na topic na gusto natin pag-usapan, i-comment mo lang sa comment section below. Salamat sa iyong panonood at muli ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. To God be all the glory. God bless.